Ang simpleng salitang itigil ang paggawa ng pekeng pakain ay sapat na upang mapatawanan ng buong Morocho ang mga taga-Pilipinas. Ngunit walang nakakaalam na ang mas simpleng nakabalot na pakain ay nagtatago ang isang katotohanan na mas masakit kaysa sa maaring isipin. At nang malantad ang sikreto, wala nang natirang luha sa buong bansa upang pigilan. Ang huling bato ay bumaksak sa lupa. Umalingaw-naw sa gitna ng lambak sa rehiyon ng Alhaus ng Morocho, na tila ayaw pa rin ng mundo na huminto. Sa pagyanig kahit lumipas na ang ilang araw mula ng lumindol. Ang maliit na nayon na dating puno ngamoy ng bagong lutong pandesal at tawanan ng mga bata ay ngayoy pinag-iwanan na lang ng basak ng mga dingding, gumuho ng mga bubong at mga bakas ng paa na paikot-ikot sa madilim na pulang alikabo. Si Amina, isang 35 taong gulang na babay, ay nakayakap sa kanyang maliit na anak na babay. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa ilang gabing walang tulog. Ang kupas na toldang kanyang tinutuluyan kasama ang maraming pamilya ay hindi sapat upang protektahan sila mula sa lamig ng gabi. Sa tabi ng isang maliit na apoy, ilang matatandang lalaki ang nag-usap tungkol sa kanilang nawawalang tahanan na tila nag-usap tungkol sa isang minamahal na yumaw. Ngunit kinabukasan, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ng buong nayon. Isang truck ang dahan-dahang dumaan sa basag na kalsadang graba sa kahabaan ng lugar na sinalantang lindol. Sa gilid ng truck, may isang kakaibang simbolo. Maraming kahon ng pagkain ang inilabas ng maayos. Nagsimulang lumabas ang mataw sa kanilang matolda. Tumakbo ang mabata na puno ng pag-asa, habang ang mga matatanda ay nagmamasid ng may pagdududa. Saan na naman galing yan? Bulong ng isang lalaki. Narinig ko, galing sa Asya. Sa Pilipinas, sagot ng isa pa. Isang grupo ng Pilipinong voluntaryo na nakasuot ng simpleng uniforme ang nagsimulang mag-ayos ng mamesa upang ipamahagi ang maboteng tubig, nakabalot na bigas at ready-to-eat na pagkain ng tahimik. Hindi sila gaanong matatas sa lokal na wika ngunit sinubukan nilang ngumiti at yumukod upang batiin ang mga biktima. Ngunit ang pagod, takot at kawalan ng tiwala sa panahon ng krisis ay madalas na nagpapahirap upang makita ang kabaitan sa likod ng matigas na tingin. Isang lalaking nasa edad 41, si Yusef, ang kumuha ng isang pakete ng pagkain at inilawan sa sikat ng araw bago tumawa ng mapanukso. Ano to? Pekeng pagkain? Mukhang pang-display lang, hindi pangkain. Ang salitang iyon ay nakpatawa sa mga nakapaligid sa kanya. Ang ilan ay nagsimulang makomento na masyadong malinis ang pakete, kakaiba ang kulay, kakaiba ang amoy ng damong gamot, itigil ang paggawa ng pekeng pagkain, isang boses ang sumigaw, at ang pahayag na iyon ay lumipat sa alikabok, sa mga tolda, sa karamihan, at naging isang panunuya na mabilis na kumalat tulad ng apoy sa dayami. Lahat ng walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng bawat pakete ng pagkain na kanilang pinagtatawanan ay nagtatago ng isang katotohanan. Isang katotohanan na magpapatahimik sa buong bansa sa lalong madaling panahon. Wala pang isang oras matapos unang isigaw ang itigil ang paggawa ng pekeng pagkain. Nagsimula ng mag-record ng video ang maraming cellphone sa nayon. Ang makahon ng pagkain mula sa Pilipinas ay hawa na parang magkakaibang bagay. Ipinapasa mula sa isang kamay patungo sa isa pa, kasama ang matawanan, panunukso, at pagpuna na lalong nagiging marahas. Tingnan mo, bigas sa pakete na parang pagkain ng laruan. Totoo ba to? O pinaglaruan lang tayo? Iniisip ba nila nakakainin natin ang kahit ano dahil mahirap tayo? Ang mga maikling video clip ay mabilis na na-upload sa social media. Ang larawan ng isang babae na nakasimangot sa pagkain na may caption na, "Tulong o pangungutya," ay naging viral sa loob ng ilang oras. Ang maresidenteng Casablanca, Rabat, Fez at Marrakech ay nagsimulang mag-share na marami sa kanila ay hindi pa nakikita ang tunay na lugar ng kalamidad. Sa maliliit na screen ng cellphone, lalong naging matalas ang mga mapanuyong salita sa bawat segundo. Nagpadala ang Pilipinas ng pekeng pagkain sa mga biktima ng lindol. Bakit mukhang pagkain sa laboratorio? Mas mabuti pang walang tulong na ganito. Sa gitna ng kaguluhan, isang Pilipinong voluntaryo, si Teniente Raymond Torres, ang sumubok ipaliwanag sa pamamagitan ng tagasalin na ang bawat pakete ng pagkain ay dinisenyo para sa mga lugar na nasalanta.
ready to eat, ligtas, at nagpapanatili ng nutritional value kahit walang kuryente o sapat na malinis na tubig. Ngunit sa oras na iyon, tinalo na ng imahe ang paliwanag. Si Yusef, ang lalaking unang sumigaw, ay naging mukha ngang galit nang hindi niya sinasadya. Hinikayat siya nga manakapaligid sa kanya na magsalita pa. Kaya't siya ay tumayo sa harap ng kamera ng may pagmamalaki na nagtago ngang kanyang pagod mula sa pagkawala ng kanyang sariling tahanan. Kung gusto talaga nilang tumulong, magbigay sila ng totoong pagkain. Hindi yung pekeng pagkain na walang nakakaalam kung ano ang pinagalingan. Nagpalakpakan ang matao. Ang ilan ay tumawa. Ang ilan ay tumango na parang narinig ang kanilang salobin. Ngunit sa isang sulok ngang lugar ng pamamahagi, si Amina ay hindi tumawa. Tinitigan niya ang kanyang anak na babae na gutom. Ang bata ay walang pakialam kung gaano kaganda o kakaiba ang pagkain sa pakete. Gusto lang niyang kumain ng isang bagay na magpapainit sa kanyang tiyan. Tahimik na kinuha ni Amina ang isang set ng pagkain nang hindi nagsasalita. Habang sa paligid niya, patuloy ang mapangungutya sa grupo ngang matumutulong. At walang nakapansin na sa mga mata na Pilipinong sundalo ay walang nikatiting na galit. Tanging pagod at isang bagay na kahawit ng lungkot na tila naranasan na niya ang ganitong sitwasyon noon. Kinagabihan, ang hashtag na Peke mula sa Pilipinas ay naging trending sa buong Morocho. Ngunit sa isang maliit na tolda, sa gitna ng lamig at tunong angin, malapit ng matuklasan ni Amina ang isang bagay na mabilis na hinusgahan ng buong bansa nang hindi man lang binubuksan ang pakete. Ang gabi sa lugar ng kalamidad ay mas malamig kaysa sa inaakala ng marami. Ang hangin ay humihihip at pumapasok sa mga tahi ng tolda sa lahat ng oras. Ang maliliit na bata ay umuubo, ang matatanda ay nakakupkop sa ilalim ng manipis na kumot, at ang madaing ng manawalan ay umaalingaw-ngaw paminsan-minsan tulad ng isang dasal ng sakit. Sa tolda ni Amina, ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae na si Salma ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan. Mula umaga, kaunting tinapay at ilang lago lang ng tubig ang kanyang nakain. Tumingin si Amina sa sako ngang pagkain mula sa Pilipinas na nakalagay sa sulok ngang tolda. Iyon na lang ang natitirang pagpipilian matapos maubos ang mga ibinahagi mula sa ibang mga unit bago pa man dumating ang kanyang turn. Dahan-dahan niyang kinuha ang pakete. Tiningnan ang etiketa na may wikang Filipino, Ingles, at mga simbolo ng kutsara at maliit na apoy. Hindi niya mabasa ang lahat ngunit naintindihan niya na maaring kainin agad ito o painitin sa mainit na tubig. Nag-atubili si Amina sandali. Ang mapanunuyan ng buong nayon ay umikot pa rin sa kanyang isipan. Peking pagkain. Pang-display lang. Walang nakakalam kung ano ito. Ngunit ang tuno ng tiyan ng kanyang anak ang nakpatatak sa kanyang desisyon. Pinunit niya ang pakete. Agad na bumangon ang mahinang amoy ngang bigas at pampalasa. Hindi ito matapang, hindi ito kakaiba tulad ng sinabi ngang marami. Sa halip, nagbigay itong kakaibang init, tulad ng kusina ng isang taong napakalayo. Lumapit si Salma sa kanyang ina. Kainin, inay? Tahimik na kumuha si Amina ng maliit na subo at tinikman muna. Ang lasa ay hindi tulad ng pagkain ng Morocho. Ngunit malambot ito, nagpapainit sa tiyan at may kakaibang balanse. Nagulat siya sandali bago ibinigay ang kutsara sa kanyang anak. Kinain ng bata ang unang subo ng maingat. Pagkatapos ay bumilis ang pangalawa. Ang pangatlo ay halos hindi na kailangang ayaan. Masarap, mahinang sabi ni Salma. Tinitigan ni Amina ang kanyang anak na kumakain. Nangingini ang mata. Hindi niya alam kung ang salitang masarap ay tumutukoy sa lasa o sa katotohanan na sa wakas ay nakakain na. Ang kanyang anak ng totoong pagkain matapos ang ilang araw ng takot. Hindi nagtagal, isang matandang babae sa tabi ng tolda na nakakita sa eksena ay lumapit at nagtanong ng may pagdududa. Toto ba na makakain yan? Tumango si Amina at binigyan siya ng isang subo. Nanahimik ang matandang babae bago tumingin sa pakete, sa kanyang kamay na tila may iniisip. Kinagabihan, sa parehong nayon na puno ngang pangungutya, may 2,3 maliit na tolda na nagsimulang buksan ang mapakete ng pagkain mula sa Pilipinas ng tahimik. Walang tawanan, walang panunuya,
Mayroon lamang tunong ang kutsara na tumatama sa pinggan at hininga ng mga taong nagsisimulang makatanggap muli ng enerhiya. Ngunit kasabay nito, sa labas ng lugar ng kalamidad, lalong kumalat ang mga viral na video ng pangungutya. At walang nakakaalam na ang katotohanan ay malinaw na humihiwalay sa usapan. Ang matumatawa ay hindi pa nakakatikim. Ang nakatikim na ay nagsisimula ng tumahimik. Sa Rabat, si Laila Haddad, isang 29 taong gulang na field journalist, ay nakatitik sa screen ng telepono na puno ng viral na video tungkol sa pekeng pagkain mula sa Pilipinas. Nagtrabaho na siyang balita tungkol sa kalamidad ng maraming beses at alam niyang ang katotohanan sa social media ay mas maikli ang buhay kaysa sa galit ng matao. Nagpadala ng maikling mensahe ang editor. Bumaba sa lugar, patunayan kung ano ang totoo. Hindi madaling maniwala si Laila sa mga pahayagan opisyales. Ngunit hindi rin siya naniniwala sa karamihan ng katao dahil lang sa mas malakas ang boses ng nakararami. Kinabukasan, sumakay siya ngang sasakyan patungo sa Nayong Nasalanta kasama ang isang kameraman at isang lokal na tagasalin. Sa daan, putol-putol ang kalsada at ang mabahay na dinadaanan ay puno ng bakas ng lindol. At habang papalapit siya sa tunay na lugar, lalo niyang naramdaman na ang usapan sa lungsod at ang katotohanan sa harap niya ay magkaibang mundo. Nang dumating siya, hindi nagsimula si Laila sa pakikipanayam sa mga opisyales. Dumiretso siya sa hanay mga tolda, mga biktima, at ang una niyang nakilala ay si Amina, ang babaeng may pagod ngunit matatag na mga mata. Nakakain ka na ba ang mapakaing iyon? Tanong ni Laila. Tumango si Amina kagabi at sa halip na sagot, tinawa ni Amina ang kanyang anak na babae. Tumakbo si Salman na may hawak na walang laman na pakete upang ipagmalaki na parang nagdadala ng isang maliit na kayamanan. Kinain ko po lahat, ate, sabi ng bata. Tinitigan ni Laila ang pakete bago humingi ng tikim mula sa bagong set na kakakuha lang niya. Pinakuha niya sa cameraman ang bawat hakbang mula sa pagbukas ng pakete hanggang sa pagtikim ng unang subo. Ang lasa ang nagpatigil sa kanya sandali. Hindi ito mamahaling pagkain, hindi ito magandang tingnan sa litrato, ngunit tiyak na hindi ito pekeng pagkain tulad ng isinisigaw ng matao. Habang mas marami siyang tinatanong, lalo itong nagiging komplikado. Ang ilan na namumura ay hindi pa nakakatikim. Ang ilan ay umamin na sumusunod lang sa uso. Ang ilan ay galit lang sa mundo at kailangan lang maglabas ng samaang loob sa unang bagay na mukhang kakaiba. Pagkatapos, lumapit si Laila sa grupo ng mga taga Pilipinas. Magalang na sinagot ni Teniente Raymond Torres ang matanong kahit na halata ang pagod sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na ang mga pagkain, ito ay binuo para sa mga emergency na sitwasyon, kasama na ang kaligtasan, shelf life, at pagpapanatili ng nutritional value. Ngunit nang tanungin niya kung bakit patuloy silang nagbibigay kahit na sila ay hinahama ng buong bansa, nanahimik siya sandali bago sumagot, dahil kapah sila ay gutom, hindi sila dapat iwanang na isa. Kahit na kinasusuklaman nila tayo, agad na naramdaman ni Laila na sa liko ng misyon na ito ay mahigit pa sa simpleng pamamahagi ng pagkain. At nagpasya siyang hindi babalik hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang sikreto na nasa loob ng mga pakete. Kinagabihan, ang sikat ng araw ay tumama ng pahilis sa mahabang hanay ng mabasa na bundok. Nakaupo si Laila sa likod ng isang pansamantalang tolda ng ospital kasama si Teniente Raymond Torres, isang Pilipinong nasa edad 40s. Maitim ang balat mula sa araw, malalim ang mamata na parang nakaranas ng napakaraming mahabang gabi. Inaayos niya ang isang kahon ng kagamitan gamit, ang nga kamay na puno ng lumang peklat. Gusto kong malaman ang tungkol sa mga pagkain ito. Simula ni Laila ng diretso. Hindi lang ang etiketa, hindi lang ang sustansya. Gusto kong malaman kung bakit ninyo ito tinitingnan na mas mahalaga kaysa sa karaniwang pamamahagi. Nanahimik si Ray. Tumingin siya sa malayo patungo sa bundok bago mahinang nagtanong, nakakita ka na ba ang taong namamatay kahit may pagkain sa tabi nila? Ang tanong na iyon ang nagpatahimik kay Laila. Dahan-dahang ikinuwento ni Ray na maraming taon na ang nakalipas, ang kanyang bayang sinilangan sa Cordillera ng Pilipinas ay sinalanta ng isang superbagyo at paguho ng lupa.
Putol-putol ang magadaan at hindi magamit ang normal na transportasyon. Maraming araw na natrap ang matao sa bundok. Mabilis na nabulok ang mga sariwang pagkain. Hindi may luto ang bigas dahil walang panggatong. Limitado ang malinis na tubig. Ang mabata at matatanda ay laging naunang ng hina kaysa sa mga matatanda. Noon masyado kaming natuto ng huli. Sabi niya ng may seryosong tono. Ang mabagay na mukhang pagkain ngunit hindi makain agad ay walang silbi sa araw na ubos na ang lakas ng matao. Nakaupo si Leila at nakinig ng hindi umabala. Ikinuwento niya pa na pagkatapos ng pangyayaring iyon, isang grupo ng mga doktor, sundalo, nutritionist at maraming komunidad sa Pilipinas ang nagtulungan upang bumuo ng isang emergency food. Hindi ito ginawa para ibenta. Hindi ito ginawa para sa imahe. Ngunit ginawa ito mula sa isang simpleng tanong. Kung isang araw, ang mahal mo sa buhay ay natrap sa ilalim ng tolda sa lamig, walang kusina, walang kuryente, walang oras, ano ang una mong ipapakain sa kanya? Tiningnan muli ni Laila ang pakete ng pagkain sa kanyang kamay. Ang pagiging simple nito ay nagsisimulang magmukhang hindi karaniwan. Bakit hindi ninyo ito ipinaliwanag mula pa sa simula? Tanong niya. Ngumiti ng tipit si Ray. Ang ngiting iyon ay hindi ngang isang taong nasiyahan, kundi ngang isang taong tumatanggap ngang isang katotohanan. Kapag nagdurusa ang matao, hindi sila gustong makarinig ngang paliwanag mula sa labas. Tinitingnan lang nila kung ano ang kakaiba, ano ang hindi pamilyar, at itinatapon ito. Nagagalit ba kayo na tinawag kayong gumagawa ng pekeng pagkain? Umiling si Ray. Hindi ako galit. Ako mismo ang nagsalita ng mas masakit sa mga taong tumulong sa akin sa araw na nawalan ako ng pamilya. Nagulat si Laila at agad siyang tiningnan. Hindi na nagsalita pa si Ray sa sandaling iyon, ngunit sapat na ang huling pangungusap. Sinabi nito kay Laila na ang pagkain sa paketa ay hindi marahil galing sa laboratorio o utos ng gobyerno tulad ng iniisip ng marami, ngunit marahil ay galing sa pakawala ng isang tao. At marahil ang sikreto nito ay wala sa mga sangkap, kundi sa mga peklat ng taong lumikha nito. Kinagabihan, huminging mahintulot si Laila na sumama pa sa grupong mapilipino. Nakita niya na hindi lang sila namimigay ng pagkain, kundi tumutulong din sila sa pagbubuhat ng mga kumot, pagse-set up ng pansamantalang ilaw, at pag-aasikaso ng pila ng may pagpapasensya, kahit na tinitingnan silang ngilan ng masama. Bandang 1:00 AM. Malakas ang ihip ngang, malamig na hangin kaya maraming tolda ang niyanik. Narinig ang iyak ng makbata mula sa hanay ng makbato sa hilaga ang nayon. Pagkatapos, may sumigaw na tulungan. May nahimatay. Agad na tumakbo ang nga lokal na doktor kasama ang nga Pilipinong voluntaryo. Sumunod si Laila. Ang nakita niya ay isang matandang lalaki na bumaksak dahil sa panghihina at dehydration. Yakap ng mahigpit ng kanyang 10 taong gulang na apo ang kanyang braso, umiyak. Sa tabi niya, may isa pang babae na nanginginig dahil halos buong araw nang hindi kumakain. Lumuhod si Ray, binuksan ang emergency kit ng mabilis. Hindi siya nagmamadali, ngunit bawat galaw ay eksakto na parang ginawa na niya ito ng libu-libong beses. Pinunit ang pakete ng pagkain, ibinigay ang tubig, ikinumot ang kumot. Binigyan ang batang babaeng mainit na pagkain mula sa isang portable heating kit sa loob lamang ng ilang minuto. Tiningnan ni Laila ang eksena ng may pagtataka dahil hindi ito isang magandang larawan na gusto ngang kamera na kunin. Puno ito ngang pawis, alikabo, dilim, at mga hininga na nagsisikap na huwag mamatay. Isang babae sa karamihan ang bumulong. Ito ba ang pekeng pagkain na sinasabi nila? Walang sumagot. Dahan-dahang bumangon ang matandang lalaki matapos uminom ng tubig at kumain ng malambot na pagkain. Kinuha ng kanyang apo ang isa pang set ng pakete at niyakap na parang isang mahalagang bagay. Nang humupa ang sitwasyon, ang mataong nagmura kaninang umaga ay nagsimulang magtinginan ng may kahihiyan. Dahan-dahang lumapit ang ilan at humingi ng karagdagang pagkain ng hindi nagsasalita. Si Yusef mismo ay naroon. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kamay ni Ray na nangingini ng bahagya habang inaalalayan ang ulo ng may sakit at nakita niya na kahit walang humingi ng tawad, patuloy na tumulong ang Pilipinong sundalo na parang hindi kailanman hinama.
Agad na nalaman ni Laila na nakikita niya ang isang totoong kwento na mas malaki kaysa sa viral na usapan sa buong bansa. Kinuhanan niyang larawan ang lahat, ngunit sa kanyang puso ay lalong bumigat ang pakiramdam dahil ang media mismo ay may bahagi sa pagpapalaki ngang maling pagkaunawa. Bago sila magiwalay, mahinang sinabi ni Ray kay Laila na kapag dumating ang kalamidad, hindi ito nagtatanong na relihiyon, wika o bansa. Nagtatanong lang ito kung sino ang babangon at tutulong. Sa dilim, nagabundok, nagamorokcho. Ang gamaga salitang iyon ay mas malakas kaysa sa lahat, nagapanunuya na umikot sa internet. At alam ni Laila na ang kanyang ulat sa balita kinabukasan ay hindi lang isang pagwawasto ng balita, kundi isang paglalahad ng isang bagay na hindi nakikita ng buong bansa sa lahat ng oras. Kinabukasan, humingingang pahintulot si Laila na pumasok sa loob kang storage area ng mga supplies. Hindi na lang siya naghahanap ng salita, kundi ngang ebidensya, impormasyon at mga kwento na mapapatunayan. Dinala siya ni Ray sa isang maliit na moisture-proof cabinet na ginamit upang magimbak ng nutritional information, transport records, at emergency supply usage manuals. Wala roon ang anumang marangya. Mayroon lamang mga lumang folder, simpleng labels, at mga tala na matindi ang pagkakagamit. Binuksan ni Laila ang bawat pahina bago huminto sa isang set ng dokumento na mas makapal kaysa sa iba. Mayroong nakasulat na pangalan sa Ingles, Emergency Nutrition Development Program. Maingat niyang binasa ang madetalye at dahan-dahang naramdaman ang pagbigat ng kanyang puso. Ang emergency food na tinawag na peking pagkain ay hindi ginawa upang makatipid o para sa kaginhawaan ng managbibigay. Ngunit ito ay dinisenyo mula sa tunay na datos ng libu-libong biktima sa nakaraan mga bata, matatanda, pasyente ng diabetes, manahihirapan ng umuya, makulang sa tubig, at mga nasa lugar na walang kusina, walang kuryente, at walang sapat na malinis na lalagyan upang makapagluto ng sariling pagkain. Ngunit ang pinaka-nakakaantik na katotohanan ay nasa huling pahina ng dokumento. Isang maliit na tala na kalakip, hindi bilang isang opisyal na ulat, kundi bilang isang internal na tala ng kasalukuyang koponan ng pagbuo ng formula. Inangkop mula sa mga mungkahi ng mga pamilyang nawalan upang ang mga bata na na-shock mula sa kalamidad ay madaling makalunok at mas mabilis na makakuha ng enerhiya. Tumingin si Laila kay Ray. Hindi siya umiwas ng tingin sa pagkakataong ito. Sinabi niya ang katotohanan na matapos niyang mawalan ng nakababatang kapatid na babae at pamangkin sa pagguho ng lupa sa Pilipinas, sumali siya sa isang volunteer project upang itula ang pagbuo ng isang food kit na tunay na makakain sa mga sandali na nakasabit ang buhay sa bingit ng kamatayan. Ang kanyang pamangkin ay may tuyong pagkain malapit sa kanyang kamay noon ngunit hindi makakain dahil masyado itong matigas, masyado itong tuyo, at walang sapat na tubig. Natalo kami dahil sa maliliit na detalye, sabi ni Ray. Pagkatapos noon, sumumpa ako na walang sinuman ang mamamatay dahil sa pagkain na nasa harap nila ngunit hindi makain. Nanatiling tahimik si Laila. Tiningnan niya muli ang simpleng pakete nga pagkain sa kanyang kamay at nalaman na ang buong bansa ay nagtatawanan sa isang bagay na isinilang mula sa luha ng mga pamilyang nawalan. Hindi ito pekeng pagkain. Sa kabaliktaran, ito marahil ang pinakatotoong pagkain dahil ang bawat bahagi nito ay nilikha mula sa tunay na sakit, tunay na pangyayari, at tunay na buhay na nawala. Sa sandaling iyon mismo, nakpasya si Laila na ang ulat na ito ay hindi magiging isang headline para sa madaling panonood. Ikukwento niya sa buong Morocco na pinagtatawanan nila noon at sino ang kanilang pinagtatawanan. Kinagabihan, nagkaroon naga, espesyal na live broadcast ang istasyon Naga Balita ni Laila. Ang pambungat na larawan ay hindi ang viral video na pinagtatawanan ng mga tao, kundi isang tahimik na larawan ng mga tolda sa lamba, mga batang kumakain ng pagkain mula sa pakete, mga matatandang inaalalayan, at mga kamaingang voluntaryo na nagpupunit ng paketeng pagkain sa dilim. Tumayo si Laila sa harap ng kamera. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag kaiba sa lahat ng oras. Sa loob ng 2 araw na nakalipas, ang buong Morocco
ay nagtatalo tungkol sa bagay na tinatawag ng marami na pekeng pagkain mula sa Pilipinas. Ngunit matapos bumaba sa lugar, kailangan kong sabihin na ang katotohanang natuklasan ay hindi tungkol sa pekeng pagkain. Ipinakita ang larawan ni Amina at Salma. Ngumiti ng bahagya ang bata at sinabing ang pagkain sa pakete ang unang kain na napatulog sa kanya nang hindi sumasakit ang tiyan matapos ang kalamidad. Pagkatapos, ipinakita ang larawan ng matandang lalaki na halos mawalan ng malay kagabi at ang totoong footage ng pagliligtas ay ipinakita sa buong bansa. Nanahimik ang studio. Ikinuwento pa ni Laila ang pagdidisenyo ng emergency food, ang proseso ng paglikha nito mula sa mga aral ng kalamidad sa Pilipinas at ang matala ng mapamilyang nawalan na naging batayan ng kasalukuyang formula. Hindi siya gumamit ng labis na dramatikong tono, ngunit habang mas simple ang kanyang pakukuwento, mas naramdaman ng mga manonut na tila may bumaksa ng diretso sa kanilang dibdib. Pagkatapos, dumating ang sandali na halos huminto sa pahinga ang buong bansa. Binuksan ni Laila ang panayam kay Teniente Raymond. Hindi ako narito upang pilitin kayong gustuhin ako. Nandito ako dahil alam kong kapag gutom at nagdadalamhati ang isang tao, maari silang magsalita ng masakit, ngunit kailangan pa rin nilang kumain, kailangan pa rin nilang mabuhay, at ayokong may mawalan ng mahal sa buhay dahil sa huling tulong o dahil hindi ito magamit. Walang kasamang tunog, walang nakakaantik na musika. Mayroon lamang mukha ng isang lalaki na nagsalita nang may katahimikan ng isang taong tunay na nawalan. Sa loob ng ilang minuto, ang dating hashtag na ginamit sa panunuya ay nagsimulang mapalitan ng mga bagong mensahe. Nakamali kami, salamat Pilipinas, patawad sa mabilis na pahusga, nagsimulang balikan ng mataw ang kanilang malumang videoclip ng may kahihiyan. Marami ang nagdelete ng kanilang mapos. Ang ilan ay agad na nagpost ng pahingi ng tawad. Ang ilan ay nanatili lang sa harap ng screen. Dahil hindi nila alam kung saan magsisimula magsalita, nang malaman nila na ang kanilang tawanan ay tumusok sa peklat ng isang taong naglakbay sa buong mundo upang tumulong. Kinagabihan, hindi umiyak ang buong Morocco dahil lang sa malungkot na balita ang kalamidad, kundi umiyak dahil natuklasan lang nila na minsan, ang pinakasimpleng bagay ay maaring nilikha mula sa pinakamalalim na pagmamahal. Matapos ang live broadcast, malaki ang usapan tungkol kay Yusef. Siya ang unang lalaki sa video na sumigangang itigil ang paggawa ng pekeng pagkain. At ngayon, ang dati niyang video ay naging parang ebidensya ng mabilis na pahusga. Kinabukasan, nagtatago si Yusef sa tabi ng mga labi ng kanyang sariling bahay. Hindi siya nangahas tumingin sa telepono, hindi nangahas tumingin sa sinuman. Ang tawanan na minsan ay nagparamdam sa kanya na nailabas niya ang kanyang galit, ay ngayoy bumalik bilang isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Ngunit ang katotohanan na walang nakakaalam ay hindi masamang tao si Yusef sa likas na katangian. Nawalan lang siya ngang ina sa gabi ngang lindol at tumulong pa siya sa pagilangang bangkay ngang kanyang nakababatang kapatid mula sa ilalim ngang gagumuhong padergamit ang kanyang nga kamay. Ang galit niya nun ay walang tunay na target. Galit siya sa mundo, galit siya sa kapalaran, galit siya sa kanyang sarili na hindi niya natulungan ang kanyang ina sa oras. At nang makita niya ang kakaibang bagay mula sa ibang bansa, ibinuhos niya ang lahat ng galit niya rito. Lumapit si Laila sa kanya kasama ang nakasarang kamera. Hindi ako narito upang ipahiya ka, mahinang sabi niya. Tumawa ng tuyo si Yusef. Nararapat lang akong ipahiya. Umupo si Laila sa isang bato sa tapat. Ano ang gagawin mo ngayon? Nanahimik si Yusef ng matagal bago takpan ang kanyang mukha. Gusto kong humingi ng tawad, ngunit hindi ko alam kung ang pahinging ng tawad mula sa isang taong nanakit sa iba sa harap ng buong bansa ay may halaga pa. Sa sandaling iyon, lumapit si Ray kasama ang isa pang kahon ng pagkain. Narinig niya ang huling sinabi. Mabilis na tumayo si Yusef. Namumula ang mukha na halos hindi nangahas tumingin sa kanya. Ako, nagsimula siya nang nanginginig ang boses. Ako ang lalaki sa video. Tumango si Ray. Alam ko po, nagsisisi ako. Masama ang sinabi ko. May maikling katahimikan bago sumagot si Ray nang may ordinaryong boses na nakakagulat. Gutom ka pa ba ngayon?
Nagula si Yusef. Iniabot ni Ray ang pagkain. Kung gutom ka pa, kumain ka muna. Ang ibang bagay, mamaya na natin pausapan. Ang masalitang iyon ang napatulo sa luha ni Yusef nang hindi niya sinasadya. Sinubukan niyang pigilan ngunit hindi nagtagumpay. Ang kahihiyan, kalungkutan, at di inaasahang kabaitan ay agad na nagpaguho sa pader sa kanyang puso. Ang lalaking minsang sumigaw sa kamera sa harap ng maraming tao ay ngayoyi, umiyak na parang isang batang lalaki na kakagaling lang sa pagtanggap kung gaano siya kasakit. Tinitigan ni Laila ang eksena nang hindi iniangat ang kamera upang kunan. Alam niyang ang ilang sandali ay hindi dapat gamitin bilang content, kundi dapat itago bilang paalala na ang matao ay maaring makamali ng napakapangit at maaari ring bumalik na maging tao muli. 3 araw matapos magbago ang opinyon, humiling si Yusef kay Laila na tulungan siyang mag-record ng video ng kanyang masalita, hindi para ipagtanggol ang sarili, hindi para bawiin ang kanyang reputasyon, ngunit upang sabihin ang nasa kanyang puso sa harap ng buong bansa. Ang kamera ay inayos ng simple. Sa harap ay ang basak na bundok at mga toldangang mga biktima. Walang magandang ilaw, walang inayos na set. Tumayo si Yusef sa gitna ng larawan na nakasuot ng luma at maalikabok na damit. Hindi niya sinubukang pagandahin ang kanyang sarili. Ako ang sumigaw ngang, itigil ang paggawa ng pekeng pakain. At gusto kong sabihin na ang masalitang iyon ay hindi lang mali, kundi malupit din sa mga taong nagbigay nga tulong sa atin. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Noon, puno akong galit. Nawalan akong ina. Nawalan akong kapatid. Galit ako sa lahat ng nakikita ko. Ngunit ang sakit ko ay hindi nagbigay sa akin ng karapatang tapakan ang puso ng iba, lalo na sa mga taong naglakbay ng malayo upang tumulong sa atin. Tumingin siya sa grupo ng Pilipino na nakatayo ng medyo malayo at dahan-dahang yumukot. Humihingi ako ng tawad sa Pilipinas. Humihingi ako ang tawad sa lahat ang tumutulong. At humihingi ako ang tawad sa mga mamamayan ang Morocco. Dahil ako ay bahagi ang nagdahilan upang husgahan natin ang kabaitan sa pamamagitan ng panlabas na anyo. Ang video na iyon ay ipinalabas kinagabihan at mabilis na kumalat, hindi na iba sa unang viral na video ng panunuya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tawanan. Mayroon lamang nga mensahe na isinulat ng maraming tao na nagsasabing, kailangan din naming humingi ng tawad. Siya ang nagsalita para sa amin, nag-share kami ng hindi alam ang katotohanan. Maraming paaralan ang nagsimulang pag-usapan ang balitang ito sa kanilang mga klase tungkol sa media literacy. Ang ilang moske ay nagbanggit ng pagpapakumbaba at pasasalamat sa mga tumutulong sa kanilang sermon sa Biyernes. Maraming news anchors ang nagimbitan ng mga eksperto upang pag-usapan ang emergency food at humanitarian work. Ang nakakagulat ay hindi ginamit ng grupo ng mga Pilipino ang pagkakataong ito upang bumuo ng anumang imahe. Hindi sila lumabas upang humingi ng papuri. Hindi sila naglabas ng mahabang pahayag ng pagtatanggol. Patuloy silang ginagtrabaho tulad ni Grandachi. Na mahagingang pagkain tulad ng dati, tumulong sa mga tao tulad ng dati, at lalo itong nagpalalim sa pasasalamat ng mga tao. Sa nayon, tiningnan ni Amina ang lahat ng pangyayari ng mas kalmado kaysa sa mga nakaraang araw. Masigla si Salma na tumutulong sa pagtiklop ng mga kahon ng supplies. Sinabi ngang batang babae sa kanyang ina na kapag lumaki siya, gusto niyang maging isang taong nagbibigay nga pagkain sa mga gutom bago sila umiyak. Hinaplos ni Amina ang ulo ngang kanyang anak ng mahina at tumingin sa bundok na minsan ay nabigay lamang ng pakawala, ngunit ngayon ay natuturo ng isang aral sa buong bansa. Isang aral na hindi lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa patingin ng mas malalim kaysa sa ibabaw ng bagay na iniabot mula sa kabilang dulo ng mundo. Makalipas ang isang linggo, nang bumuti ang sitwasyon, nagtulungan ang lokal na gobyerno at mga komunidad sa maraming bayan ng Morocco upang mag-organisa ng isang pagpapasalamat sa mga internasyonal na tumulong. Ngunit ang pinaka-nakakaantik na nangyari ay sa isang maliit na plaza sa Marrakech, kung saan muling ipinalabas ang ulat ni Laila sa isang malaking screen sa labas para sa publiko. Nagsiyupuan ng tahimik ang matao na makakaiba ang edad. Ang ilan ay nag-share ng mga viral video ng panunuya.
Ang ilan ay naniwala ng walang tanong. Ang ilan ay ngayon lang nalaman ang lahat ng nangyari. Nang lumabas ang larawan ni Salma na kumakain ng kanyang unang pagkain matapos ang kalamidad, maraming matatandang babay ang naktakip ng kanilang bibig, pumupungay ang mga mata sa luha. Pagkatapos, ipinakita ang video ngang panayam kay Raymond tungkol sa kanyang yumaong pamangkin. Walang usapan, walang lumakat sa harap ng screen. Mayroon lamang mabibigat na hininga at paminsan-minsang hikbi. Isang lalaki sa karamihan ang mahinang nagsalita na parang sa kanyang sarili. Pinagtawanan namin ang pagmamahal ng isang tao. Ang masalitang iyon ay tila nagbukas ng isang bagay. Maraming tao ang nagsimulang umiyak, hindi lang dahil sa pakiramdam ng pagkakasala, kundi dahil naramdaman nila ang kagandahan at sakit ng katotohanan ng sabay. Ang katotohanan na ang pinakamahusay na tulong ay minsan hindi maganda tingnan, ngunit ito ay nilikha mula sa pinakamalalim na karanasan ng pagkawala ng tao. Kinagabihan, nagsimulang maglagay ng donation boxes ang mga restoran sa maraming bayan upang mag-ambag sa pagtulong sa mga biktima at suportahan ang internasyonal na emergency food projects. Nag-anunsyo ang ilang universidad ng pagdaraos ng mga seminar tungkol sa interkultural na kooperasyong humanitarian. Maraming estudyante ang sumulat ng mga liham ng pasasalamat sa Embahada ng Pilipinas. Samantala, nakatanggap si Laila ng libu-libong mensahe. Ang isa sa mga ito ay mula sa isang ina sa Fez. Umiyak ako dahil naisip ko ang aking anak. Kung isang araw, ang anak ko ay matrap sa ilalim ng bahay. Umaasa akong may isang taong mag-isip ng maliliit na bagay tulad ng madaling lunukin na pagkain para sa aking anak. Binasa ni Leila ang mensahe ng paulit-ulit bago ibinaba ang telepono. Tiningnan niya ang kalangitan ng Morocco sa gabi at nalaman na ang balitang ito ay hindi lang nagwawasto ng maling pagkaunawa, kundi binaho nito ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa salitang tulong sa buong bansa. Dahil sa wakas, nakita ngang tao na sa simpleng pakete ngang pagkain na iyon ay hindi lang bigas o sustansya ang laman, kundi alaala, pagkawala, at ang sumpa ngang isang tao na ayaw na maulit ang kanyang kalungkutan sa sinuman sa mundo. Sa araw na nakahanda ang grupo nga Pilipino na umalis sa lugar, ang maliit na nayon na dating punong pangungutya ay ngayoy masigla sa mataong nagtipon mula umaga. Ang mabata ay tumakbo na may hawak na maliliit na paper flakes na sila mismo ang gumawa. Maraming babae ang nagtulungan sa paglulutong lokal na pandesal. Ang mga lalaki ay nagayos ngang mahabang mesa mula sa natirang kahoy upang magdaos ng simpleng pamamaalam. Sa gitna ng lupa, si Yusef ang unang tumulong sa pagbubuhat ng mga upuan. Tahimik siyang nagtrabaho ngunit mas masigla kaysa sa lahat, na parang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas bilang kapalit ng kanyang hindi pa nasasabing pahingi ng tawad. Nagain si Amina ng mainit na tsa. Hawak ni Salma ang isang drawing na pinakaabalahan niyang gawin buong gabi. Isang larawan ng bundok, mga tolda, at isang lalaking naalok ng pagkain sa isang bata. Nang lumapit si Ray, sabay-sabay na tumayo ang mataganayon upang salubungin siya. Walang malakas na palakpakan. Mayroon lamang paglalagay ng kamay sa dibdib at pagyukot ng ulo sa paraang mas taos puso kaysa sa anumang seremonya. Lumabas si Yusef sa harap bago magsalita nang nanginginig ang boses. Nang dumating kayo sa unang araw, sinalubong namin kayo ng masasamang salita. Ngayon, wala kaming sapat na kalakihan upang gantihan, ngunit hayaan ninyong malaman ninyo na aalalahanin ng Morocco na minsan may mataga Pilipinas na dumating sa araw na pinakamadilim kami. At hindi sila umalis kahit itinulak namin sila palayo. Tahimik na nakinig si Ray. Bahagyang namumula ang mamata. Pagkatapos ay lumapit si Salma at iniabot ang drawing. Gusto ko po itong iwi ninyo. Kinuha ni Ray ito gamit ang dalawang kamay. Yumuko siya at tinanong ang bata, bakit mo iginuhit ang kuya na may dalang pagkain? Taos pusong sumagot si Salma. Dahil nun, akala ko po, kanin lang ito, pero ngayon alam ko na, ito ay kabaitan. Biglang nanahimik ang lahat. Marami ang hindi napigilan ang kanilang luha. Ang pamamaalam nun ay puno ang tunay na pagkain ng Morocco, kasama ang ilang paketa ang emergency food mula sa Pilipinas na hiniling ng taganayon na itago bilang alaala.
wala nang tumawag dito na pekeng pakain. Sa kabaliktaran, marami ang nagsabi na aalalahanin nila ang simpleng pakete na iyon habang buhay. Bago umalis ang traksa na yon, kinuhanan ni Laila ang huling larawan. Ang mataw ay nakatayo, kumakway sa gitna ng ginintuang alikabo ng papalubo na araw. Ang mabata ay tumakbo ng sandali sa likod ng trak bago huminto. Maraming matatandang babae ang naktas ne kamay upang humingi ne basbas para sa mga umalis. Dahan-dahang umalinggo ang kalahatang narasyon ni Laila. Minsan, ang bagay na pinagtatawanan ng mundo sa unang araw ay siyaring bagay na tumutulong na magpatatag ng puso ng mga tao sa sumunod na araw. At minsan, ang tunay na tulong ay hindi maganda tingnan tulad ng nakasanayan natin, ngunit ito ay may lason ng pagkawala, intensyon, at pagmamahal na naglakbay sa dagat upang sabihin na sa araw na gumuho ang mundo, hindi ka nalimutan. Minsan, ang bagay na binabalewala ng buong mundo ay siyaring tanging bagay na tumutulong upang mapanatili ang buhay ng isang tao. At minsan, ang isang pangungutya ay maaring bumalik upang turuan tayo ng buong bansa na ang tunay na kabaitan ay hindi kailangang maging maganda tingnan. Kung ang kuwentong ito ay nagparamdam sa iyo ng isang bagay, huwag kalimutang i-follow. Dahil ang susunod na kuwento ay maaring mas nakakaantik pa.